Maghahain ng apela ngayong araw sa Korte Suprema kaugnay ng utos na mag-issue ng resibo sa butuhan. Sa ating Oplan eleksyon, maging botanteng may alam the senatorial interviews, Laila De Lima at Ping Lacson makakapanayam. Biyahe ng MRT kaninang madaling araw na antala. Isang tren ng LRT1 na kunang bumabiyahe nang nakabukas ang pinto. Bahay na tambayan umano ng ilang residenteng gumagamit ng iligal na droga sa Caloocan nasunog. At solar eclipse noong Miyerkules nakunan mula mismo sa Kalawakan. Dapat tama, lalong-lalo na sa gawa. Sama-sama nating itama ang mali. Magandang umaga po. Ngayong araw maghahain ng motion for reconsideration ng COMELEC sa Korte Suprema kaugnay sa utos sa kanilang mag-issue ng resibo sa butuhan. Sa special session ng NBank kahapon, muling tinalakay ang posibleng pagpapaliban ng eleksyon na nakatakda sa ika-9 ng Mayo, pero aminado ang COMELEC na hindi dahilan ng gahol sa oras sa mga probisyon ng Omnibus Election Code para sa pagpapaliban ng eleksyon. May news to go si June Veneracion. Dahil sa utos ng Korte Suprema sa COMELEC na mag-issue ng voters receipt sa mga botante, nagkukumahog ito ngayon dahil nadiskaril ang kanilang mga paghahanda. Bagamat may provision sa Omnibus Election Code para sa postponement ng eleksyon, aminado ang COMELEC na hindi pasado ang naging desisyon ng Korte Suprema para ipagpaliban ang botohan. Ayon kasi sa Section 5 ng Election Code, pwede lang magdeklara ng postponement ang COMELEC para sa seryosong dahilan tulad ng kaguluhan, terorismo, pagkawala o pagkasira ng election paraphernalia o records, force majeure at iba pang kahalintulad na dahilan, kung saan imposibleng makapagsagawa ng malaya, maayos at malinis na eleksyon. Tanging isang batas lang daw ang makakapagpaliban ng botohan. Yung mga grounds are specific under the Omnibus Election Code. No? At mukhang ang Supreme Court decision ay hindi isang ground. We will have to get a law. Pero paano makakakuha ng batas gayong nakareses ang Kongreso? Ayon sa COMELEC, susubukan daw nilang humingi ng tulong sa Kongreso. Gayunman, opsyon pa rin nila ang pag-apela sa Korte Suprema. At habang inaapela ang kaso, nagsisimula na sa paghahanda para sa voters receipt ang COMELEC. Isa sa malaking trabaho ang pagsasaayos muli ng source code o programa para sa VCM o Vote Counting Machine para paganahin ng feature sa pag-iimprenta ng voters receipt. Hindi naman buwan, pero ilang linggo. Pinag-utos na rin na buksan ang bidding para sa pagbili ng 1 milyong rolyo ng thermal paper na gagamitin sa pag-imprenta ng voters receipt at mahigit 70,000 ballot box na paglalagyan ng mga resibo. Aminado ang COMELEC, hindi sila komportable sa sitwasyon ngayon. Parang nangyayari yan sa ating mga buhay. Pagka meron tayong minamadali, pag tayo'y nag-aapura, minsan nagkakamali. Kung halalan lang hinahanap natin, minsan pwedeng apurahin yan . Pero kung gusto mo ng credible elections, iba ang preparasyon, iba ang paghahanda. Nabigo makapagsumiti ang COMELEC sa Korte Suprema ng sagot sa petisyon ni dating Senador Richard Gordon para sa pagpapaimprenta ng voters receipt sa takdang panahon na ibinigay ng Korte. Paliwanag ni Bautista, marami rin namang inaasikaso ang COMELEC, pati ang Office of the Solicitor General na siyang kumakatawan sa COMELEC sa Korte Suprema. Makikipagpulong ang COMELEC sa mga political parties at sa kinatawan ng mga kandidato para ipaalam ang estado ng paghahanda. Makaraan ng 14-0 desisyon ng Korte Suprema. Magkakaroon din ng pulong ang COMELEC Advisory Council para pag-usapan ang timeline ng paghahanda sa eleksyon. Pagkatapos lumabas ng SC ruling, ipinahinto agad ng COMELEC ang testing ng mga VCM sa Santa Rosa, Laguna. Kailangan kasing i-reconfigure at i-activate ang features sa pag-iimprenta ng resibo. June Veneracion, GMA News. Bago pa man daw ang opisyal na campaign period noong ika-9 ng Pebrero, halos lahat ng kandidato sa pagkapangulo ay may political ads na. Base sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism. Noong Enero 2016, umabot na raw sa bilyong piso ang political ads ni Vice President Jejomar Binay na nagsimula noong Hunyo ng nakaraang taon. Nasa 1 bilyong piso na rin ang nagagastos sa political ads ni Senadora Grace Poe na nagsimula noong nakaraang Agosto. Agosto rin nagsimulang lumabas ang poll ads ni Liberal Party standard bearer Mar Rojas at nasa halos 1 bilyong piso na ito noong Enero. Una namang lumabas ang poll ads ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte noong Marso ng nakaraang taon.
Nasa mahigit 100 milyong piso na ito bago ang campaign period, habang wala namang poll ad si Senador Miriam Defensor Santiago. Tanong ng PCIJ, sino ang gumastos para sa kanilang pre-campaign ads? Hindi nagpaunlak ng panayam si Vice President Jejo Marbinay, pero sabi ng kanyang kampo, lahat ng pondo at paggastos nila ay naaayon sa batas. Pinabulaanan naman ni Poe ang nakasaad na halaga ng kanyang pre-campaign ads. Maisasama naman daw ang lahat ng ito sa kanyang Statements of Contributions and Expenditures o SOSE. Giit naman ni Rojas, personal na pera at donasyon mula sa mga kaibigan ang pinagmulan ng kanyang pangangampanya. Ipapaliwanag daw ito pagkatapos ng eleksyon. Itinanggi naman ni Duterte ang report. Hindi raw niya alam kung sino ang nagbabayad ng kanyang ads. Habang nauna ng hinamon ni Santiago ang kanyang mga kalaban na sumailalim sa lifestyle check. Lalo't ilan sa kanila ay mas malaki pa ang ginastos umano sa poll ads kumpara sa kanilang kinita. May isang oras na wala ng operasyon ang MRT kaninang madaling araw, pasado alas 5 ng umaga, nang magbabaan ng mga pasahero dahil walang dumarating na tren. Ayon sa MRT Control Center, wala namang matinding aberya kundi naantala lamang ang pagdating ng mga tren. Dahil sa insidente, sumakay na lang ng bus ang ilang pasahero dakong alas 5:35 ng umaga nang magkaroon na ng tren sa istasyon. Isang tren naman ng LRT Line 1 sa Maynila ang nakunang bumabiyahe habang nakabukas ang pinto. Yung pinto, gagraduate ako. Yung pinto, Sa videong ito ni Youth Cooper James Cubelo, mistulang naging extreme ride sa theme park ang kanilang biyahe. Sabi ni Cubelo, sumakay sila sa Central Station ng LRT at nagulat sila nang umandar ito kahit bukas pa ang pinto. Ipinagbigay alam daw nila ito sa gwardya, pero ang sagot sa kanila, kumapit na lang ng mabuti. Naisara lang ang pinto nang sila'y nasa Pedro Hill Station na. Wala namang nasaktan sa insidente, wala pang pahayag ang pamunuan ng LRT kaugnay sa videong ito. Isang preso ang nasawi sa Makati City Jail pagkatapos ng gulo sa loob ng bilangguan noong Miyerkules. Iniimbestigahan na ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang pagkamatay ni Arnold Marabe. Sa paunang ulat ng doktor sa kanila, matagal nang may tuberculosis si Marabe. Sinumpong daw ito ng sakit noong humupa na ang gulo sa kulungan. Isinugod siya sa ospital pero idineklara siyang dead on arrival. Ang mga sugat sa katawan ni Marabe ay posibleng dahil daw sa gulo at pananakit ng kapwa niya preso. Hustisya ang hiling ng kanyang kapatid sa nangyari. Inilagay sa lookout bulletin ng Bureau of Immigration ang 4 na suspect sa pagkamatay ng hotel assistant manager na si Edgel Joy Durolfo. Kabilang dyan ang fiancé ni Edgel Joy na si Rodney Inchausti at sina Paulo Egok, Molo Huang at Josibel Uy na huling nakasama ng biktima bago siya namatay. Ayon sa Bureau of Immigration, nakatanggap sila ng memorandum mula sa Department of Justice. Ibig sabihin ng lookout bulletin order, mga kapuso, kailangang makipag-ugnayan ng immigration officer sa DOJ at sa National Bureau of Investigation o NBI sakaling babiyahe ang mga ito o aalis ng bansa. Pero hindi mapipigilan ng order na ito ang paglabas ng bansa ng mga suspect. Nagluluksa ngayon ang bayan kasunod ng pagpanaw ni dating Senate President Jovito Salonga. Sa isang pahayag, inalala ng Korte Suprema ang mga naging ambag ni Salonga, kabilang na ang kanyang hinulmang mga batas at hakbang para protektahan ang karapatang pantao, lalo na noong panahon ng martial law. Sa pahayag naman ng palasyo, inilarawan si Salonga bilang liwanag na naging gabay sa panahon ng diktadoryang Marcos. Dapat daw ay gawing ehemplo ang kanyang buhay ng mga nagnanais na magsilbi sa gobyerno. Ang buhay na handang unahin ng serbisyo publiko kaysa personal na interes at hindi isinasantabi ang integridad. Nakilala si dating Senate President Jovito Salonga dahil sa paglaban niya sa mga pang-aabuso noong martial law at paggigiit ng soberanya ng Pilipinas. Balikan na natin